Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 4, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa ang pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nasusuri ang konsepto ng nasyonalismo. Nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Naipapamalas ang pagpapahalaga sa nasyonalismong Pilipino. Nakapagsasagawa ng isang presentasyon na naglalayong pahalagahan ang nasyonalismong Pilipino. Unang araw. Munting balik-aral. Panuto, isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at isulat ang mali kung hindi wasto. 1. Ang kabundukan ng Cordillera ay matatagpuan sa gitnang hilaga ng pulo ng Luzon sa Pilipinas. Sagot, tama. 2. Si Juan de Salcedo ang naatasang galugarin ang bahaging hilaga ng Luzon upang hanapin ang napabalitang deposito ng ginto. Sagot, tama. 3. Nagtagumpay ang mga Espanyol sa kanilang tangkang pananakop sa Cordillera. Sagot, mali. 4. Nasakop din ng mga Espanyol ang mga Muslim sa Mindanao. Sagot, mali. 5. Mayroong tatlong naitatag na sultanato sa Mindanao pagsapit ng ika-16 na siglo. Ito ay ang sultanato ng Sulu, Maguindanao at Buwayan. Sagot, tama. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na gabay na tanong at isulat sa sagutang papel. A. Ano ang mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim ng lipunang Pilipinas? Sagot, ginamit ng Espanya ang pananakop sa pamamagitan ng relihiyon, sa pilitang paggawa, pagbubuwis at pamamahala ng mga Espanyol na opisyal upang mapasailalim ang lipunang Pilipino. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang 1. Subukin natin. Susing salita ng aralin. Panuto, isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagutang papel. Una, pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Sagot, nasyonalismo. Pangalawa, pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Sagot, pag-aalsa. Pangatlo, isang pag-uugali na nagpapakita ng hindi pagsunod. Sagot, rebelde. Ito ay isang pagkilos o pagsasalita na sobra sa nararapat. Sagot, pagmamalabis. Kaugnay na paksa bilang 1, pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino.
Naging masigasig ang mga Espanyol sa pagpapalaganap ng kolonyalismo sa Pilipinas. Ginamit nila ang Kristyanismo at iba't ibang mga patakaran tulad ng reduksyon, polo y serbisyo, tribute at ang sistemang enkomienda upang mapasunod ang mga katutubong Pilipino at mapasailalim sa kapangyarihan nito. Maraming mga Pilipino ang nagnais na makawala sa kapangyarihang Espanyol dahil sa kahirapang nararanasan sa mga patakarang ipinapatupad nila. Nagbigay daan ang kolonyalismong Espanyol upang matuklasan ng mga Pilipino ang kaya nilang gawin. Hinamon nito ang kanilang katatagan at nagbigay daan upang mapaunlad ang pagkakakilanlang Pilipino. Ang nasyonalismo ay isang ideolohiyang politikal na lumaganap sa bansang England noong ika-18 siglo kung saan ang pagkakakilanlan ng isang tao ay kanyang ibinabatay o ibinabahagi sa bansang pinagmulan o sinilangan. Ito ay ipinamalas ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pananakop ng kolonyalismong Espanyol, na kung saan buong tapang nilang nilabanan ang mga mananakop na Espanyol sa kabila ng kanilang kakulangan sa armas at kasanayan. Ang nagtulak sa mga Pilipino upang mag-alsa at magsagawa ng pakikipaglaban sa kolonyalismong Espanyol ay ang mga pagbabagong ipinatupad nila sa Pilipinas. Ang mga maling pamamalakad at pagmamalabi sa kapangyarihan ng mga Espanyol ay tinutulan ng mga Pilipino. Ang mga mapang-abusong patakaran at mga kaganapan sa loob ng bansa ay nagpaigting sa kamalayan ng mga Pilipino na kumawala sa kapangyarihan ng Espanya at magsagawa ng mga pag-aalsa at pakikipaglaban. Ang ipinamalas na kagitingan sa pakikipaglaban ng mga Pilipino ay nagpamalas ng matinding pagmamahal sa bayan. Ang pagnanais na muling maibalik ang nawalang kalayaan laban sa mga mananakop na Espanyol at muling mamuhay ng payapa at may dangal maging kapalit man ito ng kanilang sariling mga buhay at sadyang hindi matatawaran. Ikalawang araw. Gawain bilang 2, pamprosesong mga tanong. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na katanungan at isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Ano ang nasyonalismo? Sagot, ang nasyonalismo ay pagmamahal at pagmamalasakit sa sariling bayan. 2. Sa iyong palagay, ano ang naging bunga ng mga pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga sinaunang Pilipino? Sagot, nagbunga ito ng paghihirap, galit at pagnanais ng mga Pilipino na lumaban. 3. Ano ang ipinamalas ng mga sinaunang Pilipino nang kanilang kalabanin ang mga mananakop na Espanyol? Sagot, ipinamalas nila ang katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa kalayaan. Gawain bilang 3, pag-isipan mo. Panuto, bigyan ng interpretasyon ang imahe sa ibaba at isulat sa sagutang papel. Unang larawan. Interpretasyon. Ipinapakita ng imahe ang matapang na pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Sumasagisag ito sa katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa kalayaan ng mga sinaunang Pilipino. Ikatlong araw.
Gawain bilang 4, pag-aanalisa ng mga pangyayari. Panuto, ipaliwanag mo kung paano na ipamalas ng mga sinaunang bayaning Pilipino ang kanilang pagmamahal sa bayan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Diego at Gabriela Silang, 1762 to 1763. Pag-aalsa ni Diego Silang nang dahil sa mabibigat na pagpapataw ng buwis, pagsikil sa kalayaan at pag-aabuso ng alkalde mayor. Nag-alsa si Diego Silang kasama ang kanyang pangkat sa pamahalaang Espanyol noong 1762. Ipinagpatuloy ng kanyang asawa na si Gabriela ang pag-aalsa nang siya ay masawi. Ipinamalas nila ang pagmamahal sa bayan sa pamumuno sa pag-aalsa laban sa pang-aabuso at mabigat na buwis. Ipinagpatuloy ni Gabriela ang laban kahit namatay si Diego, na nagpapakita ng katapangan at pagkakaisa. 2. Francisco Maniago, 1660 to 1661. Pinangunahan ni Francisco Maniago mula Mexico, Pampanga ang pag-aalsa sa Lingayen at Pampanga. Sumiklab ang pag-aalsang ito dahil sa mga pagpapahirap ng mga Espanyol sa mga Pilipino, tulad ng pagpapatupad ng polo i-serbisyo, bandala at sapilitang paggawa. Ipinakita niya ang pagmamahal sa bayan sa pangunguna sa pag-aalsa laban sa polo i-serbisyo at sapilitang paggawa. Ipinaglaban niya ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. 3. Juan Sumuroy, 1649 to 1650. Taong 1649 nang ipag-utos ng mga Espanyol na magpadala ng mga polista na taga-Samar sa Cavite upang gumawa ng mga barko, ngunit ito ay tinutulan ng mga taga-Samar. Sa pamumuno ni Juan Ponce Sumuroy, lumaban sila sa mga Espanyol. Sinunog nila ang mga simbahan at namundok bilang mga rebelde. Ipinakita niya ang pagmamahal sa bayan sa pangunguna sa pag-aalsa laban sa polo i-serbisyo at sapilitang paggawa. Ipinaglaban niya ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipino kahit pa isinapanganib ang kanyang buhay. Gawain bilang 5, pagbibigay ng saloobin. Panuto, sa iyong palagay, sa paanong paraan maaaring ipakita ng mga sumusunod na Pilipino ang kanilang pagmamahal sa bayan? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Overseas Filipino Worker, OOFW. Sagot, sa masipag na pagtatrabaho at pagtulong sa pamilya at ekonomiya ng bansa. 2. Politiko. Sa tapat na paglilingkod at paggawa ng makataong batas. 3. Health workers. Sa pag-aalaga at pagseserbisyo sa kalusugan ng mamamayan. 4. Sundalo at pulis. Sa pagprotekta sa bayan at pagpapanatili ng kapayapaan. 5. Guro at mag-aaral. Sa pagtuturo, pag-aaral ng mabuti at paghubog ng mabuting mamamayan. Gawain bilang 6, malikhaing pagganap. Panuto, hahatiin sa 3 pangkat ang klase at magsasagawa ng isang malikhaing pagganap tungkol sa pagpapahalaga sa nasyonalismong Pilipino. Gawing gabay ang rubrics sa ibaba. Narito ang rubrics. Nilalaman, pagkamalikhain at pagtutulungan. 4 na puntos ang pinakamahusay. 2 puntos naman ang hindi mahusay. Ika-4 na araw. Gawain bilang 7, pagbubuod. Panuto,
Puna ng angkop na salita ang mga patlang na lilinang sa paksang nakalahad. Piliin sa loob ng kahon sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian: politikal, Pilipino, pinagmulan, nilabanan, armas, kagitingan, pagkakakilanlan, pagmamahal, maibalik, at dangal. Basahin at sagutan natin. Ang nasyonalismo ay isang ideolohiyang politikal na lumaganap sa bansang England noong ika-18 siglo, kung saan pagkakakilanlan ng isang tao ay kanyang ibinabatay o ibinabahagi sa bansang pinagmulan o ibinahagi sa bansang pinagmulan o sinilangan. Ito ay ipinamalas ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pananakop ng kolonyalismong Espanyol, na kung saan buong tapang nilang nilabanan ang mga mananakop na Espanyol sa kabila ng kanilang kakulangan sa armas at kasanayan. Ang ipinamalas na kagitingan sa pakikipaglaban ng mga Pilipino ay nagpamalas ng matinding pagmamahal sa bayan. Ang pagnanais na muling maibalik ang nawalang kalayaan laban sa mga mananakop na Espanyol at muling mamuhay ng payapa at may maibalik, maging kapalit man ito ng kanilang sariling mga buhay, ay sadyang hindi matatawaran. Gawain bilang 8, pagninilay. Panuto, magsagawa ng pagninilay hinggil sa aralin na natutunan. Kokopyahin sa iyong kwaderno ang talahan na yan. Lalagyan ng check ng mga mag-aaral kung ang mga nakalahad sa kasanayan ay nalinang. Sasagutin din ang mga inihandang tanong. Mga kasanayan. Una, nasusuri ang konsepto ng nasyonalismo. Pangalawa, nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Pangatlo, naipamamalas ang pagpapahalaga sa nasyonalismong Pilipino. Pang-apat, nakapagsasagawa ng isang presentasyon na naglalayong pahalagahan ang nasyonalismong Pilipino. Pamprosesong mga tanong. 1. Anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan mula sa aralin? Pangalawa, anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? Pangatlo, bakit nahirapan kang matutunan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? Pamprosesong mga tanong. Kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ang mga pagsasanay, mas mauunawaan ng paksa at mas mapapalalim ang kaalaman ng mag-aaral. Pagsusulit. Panuto, basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang numero. 1. Alin sa mga sumusunod na mga pangungusap ang nagpapaliwanag sa konsepto ng nasyonalismo? Sagot: A. Ang pagkakakilanlan ng isang tao ay ibinabatay o ibinabahagi sa bansang pinagmulan o sinilangan. 2. Paano ipinamalas ng mga sinaunang Pilipino ang nasyonalismo o pagmamahal sa bansa? Sagot: A. Pagsasagawa ng mga pag-aalsa o pakikipaglaban sa mga Espanyol. 3. Ang mga sumusunod ay naghudyat sa mga Pilipino na magsagawa ng mga pakikipaglaban sa mga Espanyol maliban sa D. Makilala bilang mamamayan ng Pilipinas at bigyan ng posisyon sa pamahalaan.
4. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi nagpamalas ng kaisipang nasyonalismo? Sagot: D. Pagtangkilik ng mga produktong imported. 5. Kung ikaw ay nabuhay sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, sasali ka ba sa mga pag-aalsang naganap upang maipamalas ang iyong nasyonalismo o pagmamahal sa bayan? Sagot: Oo, dahil marami ang makakalaya kung magtatagumpay ang pakikipaglaban. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Panuto, gumuhit ng masayang muka kung ang pahayag ay nagpapamalas ng nasyonalismo at malungkot na muka kung hindi. Iguhit ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Pagsunod sa mga tuntuning ipinapatupad sa pamayanan. Sagot: masayang muka. 2. Pag-post sa social media ng kagandahang taglay ng Pilipinas. Sagot: masayang muka. 3. Pagkutya sa mga Pilipinong manlalaro na natalo sa pandaigdigang paligsahan. Sagot: malungkot na muka. 4. Pagtangkilik ng mga produktong gawang Pinoy. Sagot: masayang muka. 5. Pagpapanatiling malinis ng kapaligiran. Sagot: masayang muka. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!